Okay, the time now is 5. So, eto, kung makikita niyo yung view, kagigising ko lang. So, yun ang dahilan kaya ako gustong bumalik sa science. Gusto ko na maging doktor or nurse or medtech para pag-aralan paano nila ako nakuhaanan ng specimen ng egg cell talaga. Kasi nagsimula yan sa isang party na ayoko ng pangalanan, na sabi nila birthday party pero hindi birthday party. Ayun, nagdala rin sila ng mga equipment na para i-pump na naman ang egg cell ko. Yun ang problema ko kaya hindi ako, may mga tumatawa sa comment video, bayad na yan, binayaran nila yan. Imaginein mo kung ilang egg cell ang makukuha at ilang tao ang mapoproduce. So ayun, ang nangyari pa niyan, umiyak ako kasi itong mga taong to sa may ano yan sa may Binyan, Laguna, tong putang inang babae na to. Una, sabi niya sa akin, pupunta ng hotel para magtrabaho, and then nung pagdating ko doon, ini-screen niya ako. Sabi niya sa akin, pwede siya magtrabaho dito, ganyan-ganyan. And then, ng management, ganyan-ganyan. Sinabi na ng management na pwede akong pumasok sa hotel para magtrabaho, ganyan. Parang maintenance, mga gano'n, mga waitress, mga ganyan-ganyan. Maya-maya, meron tumawag doon sa babae na yun, na manager siya, na Pilipina, from the hotel, at sinabi niya hindi raw ako pwede magtrabaho, ganyan-ganyan. Tapos sinabi naman niya, okay, dahil hindi naman siya ganun kapangit, ganyan-ganyan, why I do something na sa akin na lang mag-babysitter. Yun yung sinabi ng babaeng to. And nakwento ko na to sa asawa ko, and then at binigyan din niya ng mga girlfriends ang asawa ko para mag-duct tape or i-behave lahat ng mga pangyayari. So it's a big people who gang stalker, or group of people who do this, gang stalk those teenager para maisama nila. And then pag naisama ka na nila doon, hindi ka na makaka-escape or hindi ka na makakaalis sa lugar kung saan ka nila pagdadalhan. And also it's a international. So ayun, dahil nga na-interrogate ako ng police, pati yung mga police naghahanap sa kanila. So ayun, I'm willing to do anything to push through, and kilala ko silang lahat. Pwede ko kayong tulungan para i-expose sila sa media, and also malaking pera ang binabayad sa kanila para pabehave ng mga tao. And dahil hindi ako pwedeng bayaran na katulad sa kanila, ako yung gusto nilang patayin. Yun yung nangyayari dito. And then nakita rin nila si Hero at si Gabby na mga anak ko ngayon. And ang concern ko lang, baka kuhanan nila ng sperm si Hero, si Gabby in the future. Kaya sinabi ko kay Hero, kay Gabby, dahil may kondo na, mag-behave kayo, huwag kayo makitulog sa kahit kanino. Kasi baka kunin ang mga specimen nyo or ang organs nyo or ang mga sperm nyo. Kasi yan ang nangyari sa akin. So itong babae na to, clerk siya sa isang hotel, and then meron raw tumawag na hindi pwede, dapat isama mo sa bahay, ganyan-ganyan, and patulugin and kuhanan uli ng egg cell. Yun yung usapan nila. And then they closed those hotels. Inara nila yung hotel kasi mag-i-exit ako, lalabas ako sa venue, and also pupunta ako sa police station para doon mag-sumurrender. Kaso sinara nila yung hotel, and then sa basement ako na naman napunta. Kaya mahirap ako magtiwala sa tao. Kaya itong hotel na ito, kung saan ako dito naka-check-in, ako lang mag-isa, the whole building, wala akong kasama dito. So tinawagan niya yung pinasara nila, and then itong babae na to, tinitingi-tingi niya yung sahod na binibigay sa akin, and galit na galit pa yung asawa niya na, bakit hindi mo kayang turuan magsulat, magbasa yung anak ko, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, sabi ko,
Sabi ko, ang trabaho ko lang dito, maglaba, magluto, bantayan ng baby, pero hindi na part ng trabaho ko ang anuhin talaga, hindi na part ng trabaho ko ang mag-tutor, ganyan-ganyan, lalo pa kung konti naman yung sinasahod mo sa akin, sinasahod nyo sa akin, ganyan-ganyan. And then, meron photo album doon sa bahay nila kasi naglilinis ako meron photo album doon. And then, meron dalawa siyang anak. And then, itong babae na to na manager, hindi niya mga anak yung kasi anak pa yun ng kapatid niya na galing pa ng Japan, yung dalawang bata. And then yung dalawang bata, kasi tumagal ako sa kanila, halos kalahating taon tumagal ako sa kanila, itong mga bata na to, sinasalbay raw sila nung mag-asawa. And then sabi ko, anong magagawa ako? Ganyan-ganyan. Sabi ko, anong magagawa ako talaga? Kasi hindi na mapakalitong dalawang bata na to. Shout out sa kanila kung saan sila ngayon. But sila ay Japanese and hindi sila Pilipino. And then sinabi ko sa kanila, sabi ko, ayoko pangalanan mga name nila. Sabi ko, anong magagawa ko? Kaya naiyak-iyak ako. Sabi ko, wala akong magagawa kasi lahat tayo dito nakakulong. Tapos, ang nangyayari lang, ang ginawa nitong ano na to, dahil nag-ano ako sa kanila, nagkumprant ako kinumprant ko itong mag-asawa. Sabi ko sa kanila, sabi ko, bakit kayo nananakit ng bata? I'm fired. Sabi ko, maghahanap na ako ng ibang trabaho, ganyan-ganyan. And then, sabi nung dalawang mag-asawa, hindi pwedeng maghanap ng trabaho, ganyan-ganyan, hindi pwedeng maghanap kasi ikaw yung tinatrabaho namin dito, kasi ikaw yung dahilan kaya kami nabibigyan ng pera, kasi yung taong yun ang nagbibigay ng pera sa amin para i-behave ka dito na galing pa ng Japan yung pera. Sabi ko, wow, what a VIP, galing pa ng Japan, ganyan-ganyan. Yung pala, ang meaning pala noon, yung specimen ko na Excel, binabacuum nila. So, itong dalawang alaga ko, may mga time na nagbabacuum sila, kinukuhanan nila ako ng Excel. Nagigising tong dalawang bata, and then, parang, tita, ganon lang gagawin. And niyakap nila ako. Sabi ko, I know it, I feel it. And then, ang payat ko na, so, sa isang buwan, 2 beses lang ako nagde-day off tuwing 2 weeks. So, sa loob ng isang buwan, 2 beses. Tuwing magde-day off ako, yung 2 bata, kapit ko talaga sa pagyakap sa akin na, tita, do something to expose them through media, ganyan-ganyan. And then, tinuruan ko siya paano mag-picture. Sabi ko, kasi yung cellphone ko may camera, ganyan-ganyan. Sabi ko, alam mo ba paano picturean mo ko, ganyan-ganyan, tapos i-press mo to, ganyan ng video. Siguro yung mga bata nagkaroon ng idea sa social media na i-expose tong dalawa na fake parents nila, nang dahil sa tinuruan na naman nito ni Yaya kung paano gumamit ng social media. So I asked, sa first birthday ng anak ko, meron akong footage kasi ginastusan ko rin yun. Meron mga nandoon din na Scientology talaga na nag-o-offer sila ng for the hospital, ganyan-ganyan, party video with may kasama ng catering, ganyan-ganyan. So in-offer ko, sabi ko, kasi ako maraming mga kakilala compare sa asawa ko, pero nung nakulong na ako sa bahay, ako nawala ng mga kakilala ng mga about outside world. Tapos siyang sumikat, marami na siyang kakilala sa hospital. Ayun, so sobrang daming kakilala niya, pati sperm niya nasama na rin dun sa kakilala niya. So wag akong ubusin mo. So yun, ayoko tumawa talaga, seryoso to. So ayun, ang ginawa, sabi ko,
sabi ko, marunong ka ba mag-picture, video, ganyan? Sabi ko, ganito. Hindi kita tuturuan basta magsulat, media. Pag nakagraduate na kayo ng college, alam niyo na paano tumakbo ng bahay. Yun. Kasi minamaltrato nitong mga putang ina yun eh. So, ayun. Todo yakap na yung tita, I cannot do something, ganyan. Sabi ko, kung pinapump ka, pinapump din ako. Nakikita nito mga bata, tuwing matutulog ako, may mga nurse and doctor na pumupunta doon to get all those specimen and egg cells sa akin. Nakakita rin ng mga bata, kaya natatakot sila kasi may mga time na nagigising sila and then sinasabi naman ng fake parents na matulog na kayo, wag nyo tong tingnan, ganyan. So yun yung ano ko, na wag ako pagmayabangan nyo wag akong habul-habulin nyo kasi nga lahat kayo expose ko talaga. So meron akong video na binidyoan ko silang lahat and nung ni-review ko, sila pala ay contractor perpetrators, people na magkakakilala, nagpapanggap na hindi sila magkakakilala and magiging masaya lang sila or makukuha nila yung full withdraw ng pera pag namatay na yung target nilang tao, nakatulad sa akin na hindi may duct tape yung bibig. So yun yung protection na gusto ko malaman ni Hero and Gabi pag pinatay nila ako, kasi tarantang-taranta sila kahit nung buntis ako kay Hero, kay Gabi, nandyan sila, sinusundan ako, kaya sinumbong ko rin sa biyanan ko. Sabi ng biyanan ko, sabi niya, ganun talaga, kaya hindi ako nakagraduate ng Ateneo kasi lagi rin nila ako araw-araw sinusundan, takbo ko ng takbo, ganyan, pati yung night job ko na trabaho, pati yung trabaho niya sa gabi, pinupuntahan nila, parang ginagaang stalk na takot-takotin to remember those memory that they already kumbaga kinalimutan na. So ayun, and yung kamag-anak ko sa probinsya sa Cotabato City, nagme-message ako sa kanya na gusto ko nang bumalik sa school, na gusto ko nang mag-aral, na gusto ko nang bigyan niya ako pamasahe, ganyan, para ganun. And puro kwento lang na recording ang nangyayari, but she not helping me to those kind of situation. Buti nga hindi ko na zoom in, zoom out nung pumunta ako ng Cotabato. Buti hindi ko na video ang mukha nila, pero wag ako sabi nyo bukas ang nyo sa palengke, wala na kayong pwesto sa palengke wag ako ang ibenta nyo na parang baboy na potsa na tawag ng puta dito sa Kamaynilaan. Magtago-tago na kayong lahat, kahit Scientology ka pa, magyabang ka ngayon. So yun, then mahirap ipump ang specimen ng taong ayaw magpapump. Yun. Kaya kung ikaw yung pamparampin mo ngayon ang gobyerno, hayop ka. Dahil sasampalin kita sa harap ng media. Tingnan mo kung anong sasabihin mo. Pati yung camera sa media talaga isasampal ko sa'yo, hayop ka. Hindi mo alam kung anong trauma ang pinagdaanan ko ng mga panahon na yun. Kung alam ko, kung kaya ko lang tulungan yung dalawang batang yun, araw-araw na ako namamaga ang mata na umiiyak. Kasi ako matanda na ako Itong mga batang to, bata pa. Imaginin mo pag nahuli pati baby, ipapampang specimen ng mga sperm at egg cell ng mga baby. Ako pa kaya na matanda na, hindi nila gawin sa akin yun, na sampal-sampalin. So ayun, yun yung nangyayari na yun. And sinasabi nung dalawang bata na lagi rin sila dinadala sa hospital. Kaya iyak ako ng iyak. Sabi ko, oh my God, nandito na naman ang problema ko. Wala talaga ako magiging kakampi sa mundong to. So ayun, kayo na lang mag-usap. Huwag masyado mag-comment ng tumatawa De pag ikaw na-pump ko ang specimen mo, sinasabi ko sa'yo, sobra pa sa pagtali ng kalabaw at pagtali ng baka ang gagawin ko sa'yo. Huwag mong gawing tanga ang taga Cotabato City, Mindanao. Sinasabi ko sa'yo, magtagu-tagu ka na. So ayun, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always, everyone. So ito yung view dito.